Okay, okay, sige. 10 minutes, bro. Timer starts now. Sabi mo, kapatid niya Darwin, ang tinutukoy mo nga yung hinawakan ni Kristo nga tinapay, ang sabi mo, literal nga katawan ni Kristo. Totoo ba to o hindi? Yes, anong kalugan na, yes, totoo yan. Ano po ba yung kahulugan ng literal sa Webster Dictionary? Sabi doon, word for word, verbatim. At nabasa natin, this is my body. Very literal. At si Martin Luther, yung ama ng mga protestante, sabi niya, it should be that the phrase, this is my body, should be interpreted as literal sense. At hindi pa naubos yung oras ko. No. Magsinyas lang kayo. So, kahit si St. Ignatius of Loyola, of Antioch, ang disipulo, nagpatunay din it is flesh of our Lord Jesus Christ, which suffered on the cross. Sunod na tanong, kapatid. Time, next question. Next tanong, sunod na tanong. Tanggap mo na ngayon na ang hawak ni Kristo na tinapay ay siyang tinutukoy na kanyang katawan at hindi mismo ang literal at physical na katawan. Tanggap mo ito o hindi? Sagot. Tanggap ko na literal na katawan ni Kristo. At yung sa John chapter 6 verse 54, ang Greek term na nagagamit, kapatid, is SARS. Ito ipakita mo na, Brother Jando. Ang Greek term na ginagamit dito ay SARS, meaning Thayer's definition, isang Greek concordance, use of natural or physical in origin, generation, or relationship. It is a physical nature of man as subject to suffering. So therefore, it is a physical flesh. Based sa Greek term, sa etymology sa term flesh. Ang ginagamit sa Greek sa term flesh is SARS. It is a physical flesh according to the theologian that we have been quoted a while ago. Next question. Okay, sunod tanong. Next nga tanong. Sang-ayon ka ba, Mr. Gitgano, nga ang nagsasabi nga literal ikaw lang at hindi nagsabi si Kristo nga itong tinapay ay literal? Tanggap ka o hindi mo tanggap? Mr. Productor, objection muna ako. Nasa rules natin na hindi magtanong lang litra por litra. At sila po ang nagsabi nito. At kung gusto mo na litra por litra, hindi lahat ng nababasa natin. Litra por litra yan. This is my body. Kapag sasabihin niya, it is not the symbol of... Bro. Counter objection? Wait lang. Objection ni Father Darwin. Timers, stop muna tayo. No? Moderator's time. Ang objection ni Father Darwin ay wala naman sa rules na bawal magtanong ng letra por letra. Anong objection mo, Father Jerry? Mr. Moderator, hindi ako nagtanong nga babasahin niyang litra po litra. Ang tanong ko, tanggap ba niya o sang-ayon ba siya nga si Kristo hindi nagsabi ng literal, siya lang ang nagsabi ng literal? Tanggap ba niya o hindi tanggap niya? Hindi ako nagtanong, Mr. Moderator, nga babasahin ang literal. Bakit hindi ka sagot yan? Sige, bro. Sasagutin ko na, bro. Okay. Okay, time resume. Pakisagot na, Father Darwin. Maraming salamat, Brother Jerry. Kung nakinig ka kanina sa mga statement ng mga scientists, hindi naman sila Katoliko. Dr. Castanyon, Ricardo Castanyon is an atheist. Hindi naniwala sa Panginoon. Hindi naniwala sa Diyos. Pero ang sabi niya, it is a human tissues. Objection, At kino-confirm pa niya. Timer stop. So yung Eucharistic... sasagutin niya ang categorical ko, Mr. Moderator. Tanggap ba niya o hindi tanggap? Ang categorical ko, ang tanong ko, tanggap ba niya nga siya lang ang nagsabi nga literal, hindi si Kristo? Tanggap ba niya o hindi tanggap?
Okay, ang sagot, valid yung objection. ang sagot, mga kapatid, muna natin yung ang sagot, hindi po ako ang nagsabi niyan. This is my body. Ang nababasa natin sa John chapter 6 verse 54, hindi po si Objection, Mr. Father Darwin Moderator. ang nagsabi na this is my body. So, si Kristo po ang subject dyan. Wala Mr. pa ako Moderator, sa John chapter 6 objection. verse 50. Hindi pa ako natapos, Mr. Moderator, sa sagot ko. Nag-object pa ako. May rules tayo, Mr. Moderator, nga ipakisagot. Hindi yon ng ibang mga tao ang sasagot dyan. Siya ang sasagot ng tanggap ba niya. Nagsasabi siya, Mr. Moderator, literal. Ang tanong ko, tanggap ba niya nga siya lang ang nagsabi ng literal, hindi si Kristo? Sasagot ka naman, kapatid niya, Darwin. Wala na tayo comment, Brother. Salamat, bro. Sagot lang tayo, Father Darwin. Tanggap mo daw ba o hindi na ikaw lang hindi ko tanggap na ako lang ang nagsasabi. Kung napakinggan niya na si Martin Luther mismo, sabi ni Martin Luther, yung ama ninyo, Martin Luther adamantly rejected Zwingli's doctrine, insisting that Christ's words, "This is my body," must be taken in their plain, literal sense. So sasabi niya na ako lang daw ang nagsasabing literal sense, kahit yung ama ninyo nagpatunay na it is a literal sense. Yung sinabi ni Kristo, "This is my body," it is a verbatim, word for word. So ano ba ang kahulugan ng literal? It is verbatim, word for word. So, okay, time. Next question. Next question. Alam mo ba, Mr. Gitgano, nga yung tinapay nga galing sa langit ay si Kristo? Tanggap mo ba yon? O alam mo ba yon nga ang tinapay galing sa langit? Ang tanong, yung tinapay ginagamit mo, sabi mo sa paksa mo, nga bread and wine ginagamit sa misa. Ang tanong, galing ba yon sa langit o galing sa tindahan? Salamat bro. No. Si Kristo ang galing sa langit. Yung kinoconsecrate niya during Last Supper, bro, galing yun sa lupa. Kumuha siya ng tinapay. Ito po ay galing sa kamay ng mga tao. At sabi niya, "This is my body." So galing po yun gawa po yun ng kamay ng tao. Ang galing sa langit, kapatid, si Kristo. At sabi niya, "Ang tinapay sa buhay, ako po. At ibibigay ko po ito sa inyo at ang ibibigay ko po sa inyo ay aking laman." So ang galing sa langit, bro, hindi yung tinapay, kundi si Kristo. At kinukonsecrate niya sa Last Supper, hindi naman yung tinapay na galing sa langit. Sunod na tanong, kapatid. Sunod niya tanong. Sabi mo, kapatid, ay literal nga si Kristo, yung katawan ni Kristo. Ang tanong ko, yung tinapay nga sinasabi sa John 6:51 ay galing sa langit. Sasagot ka naman sa tanong ko. Yung tinapay ang ginagamit nyo sa misa, galing ba sa langit o galing sa tindahan? Pakisagot. Okay, salamat Mr. Jerry. Nasagot ko na ito na yung tinapay din na ginamit ni Kristo ay galing po yun sa gawa ng kamay ng tao. So kung ang argumentation mo na lahat ng tinapay na i-consecrate namin ay galing lang sa langit, nakaviolate si Kristo dahil yung ginawa niyang kinukonsecrate niya ay gawa yon ng kamay ng tao. Hindi mo naintindihan, kapatid, yung John chapter 6 verse 51. Ako po ang galing sa langit. Si Kristo po ang galing sa langit. Hindi yung tinapay kinukonsecrate namin ang galing sa langit. I-context, atin mo na mabasahin ang John chapter 6 para maunawaan natin, kapatid. John chapter 6 verse 51. Okay, sunod niya. Next question. Time na. Sunod tanong, kapatid. Oras na, kapatid? Wala pa. Next question. Next question. Okay. Sabi mo kanina, sabi mo nga literal tinapay katawan ni Kristo. Nya sabi mo sa John 6:51, yung tinapay living bread, buhi, galing sa langit. Nagtanong ako sa iyo,
yung tinapay nyo galing ba sa langit o galing sa yuta? Sabi mo galing sa yuta. Ang tanong ko, sang-ayon ka na ngayon, ngayong literal nga katawan ni Kristo nandyan sa langit, yung ginagamit nyo ang tinapay, represent the body of Christ. Sangayon ka o hindi ka sangayon? Kategoriko. Hindi ako sang-ayon sa interpretation mo dahil yan po ay personal na opinion mo at patunayan mo na merong church fathers na naka-confirm or naaayon sa iyong opinion. Dito sa atin, literal talaga ang sinabi ni Kristo, this is my body. Multiple attestation yan. Si Mark, si Matthew, si John, at pati na yung ama ninyo, si Martin Luther. This is my body should be interpreted as literal sense. So mismo ang yung ama, kapatid, ay nagpatunay na it is a literal sense. Okay, next question. Sabi mo nga literal, si Kristo nandiyan naman sa langit. Pag literal, si Kristo naman ang tinapay ay galing sa langit. Sabi ni Kristo, itong tinapay ay putol-putulin mo. Tanong, ang katawan ni Kristo ay naputol-putol ba? Literal o hindi? Sabi ng Biblia. Oh, naputol ba yung out of topic nito, kapatid? Hindi to objection mo na, Mr. Moderator. Hindi naman tayo nagpapatunay na putol ba or complete ba yung katawan ni Kristo. Ang issue natin dito is literal ba o hindi. So, yung question, it should be related to the subject matter natin. Moderator's time, timer stop. Okay, anong objection mo, Brother Jer? Counter objection. Okay. Ano yung counter mo? Sige, bago ko mag-roll out. Bakit sinasabi niya nga out of topic? Matthew 26:26, yung tinapay ay pinutol-putol. Eucharistic yun. Eucharist. Yung tinapay, pinaputol-putol niya. Sabi niya ay literal. Sasagot ka naman, kapatid. Sabi mo literal. Ang tanong ko, Mr. Moderator, ipasagot niya, pag literal, ay ang yung tinapay ay literal katawan ni Kristo. Sabi ni Kristo, putol-putulin ito para sa alagad ko. Ang tanong, Mr. Moderator, pasagot niya, naputol-putol ba ang katawan ni Kristo kay literal? Pakisagot. Okay, rule out na moderator. Valid po yung question ba, Father Darwin? Pakisagot po. So, ang naputol-putol ba yung katawan ni Kristo? Atin mo nang babasahin ang Matthew chapter 26, verse 26, bro. Father, pakisagot muna, categorical, bago tayo magpaliwanag. Hindi naman maputol ang katawan ni Kristo, buong buo po yan. Pero yung bread, it is the meaning of it is sharing His body, His life to us. Hindi naputol. It is a sharing His divine life for all of us. Atin mo na mabasahin ang unang Korinto 10:28. Ito ang exact na sagot sa kanyang tanong. 26. 16. The cup we use in the Lord's Supper and for which we give. Time na po, next question. Okay. It is a sharing of the body of Christ. Next question. Sabi mo, buo ang katawan ni Kristo. Yung tinapay ay pinuputol-putol. Bakit hindi ka maniwala, kapatid? Nga yung tinapay nga hinawakan ni Kristo galing sa misa, hindi galing sa katawan niya. Ang tanong ko, hindi naputol-putol, buo ang katawan ni Kristo. Ang tanong ko, sang-ayon ka ngayon, ngayong tinapay nga hinawakan niyang pinuputol-putol, separate yun. Sige. Ang sagot nasa time na po, time nasa na. unang Korinto 10:16, kapatid. Basahin natin. Bro, nahati ba yung buong katawan niya? Hindi umabot yung tanong niya kasi inabutan ng time. Bro? Hindi umabot yung tanong niya. Umabot intindahan ko na yung drive niya, kapatid.
Okay, sige. Sa- Pwede mo sagutin. Bigyan kita ng 50 seconds. Sa unang Korinto 10:16 kapatid, na and the bread we break, no, ito na. And the bread we break, when we eat it, we are sharing in the body of Christ. We are sharing the body of Christ. Hindi na piraso yung yung bread lang, pero we share the body of Christ. Kung mag-objection ito, dapat mag-objection ni San Pablo, hindi sa akin. Okay, Litra po litro po itong nababasa natin. Tanong. Hindi, tapos na po. Tapos na po. Tapos na. Okay, so ayan po, natunghayan ninyo, no, mga giliw at minamahal na tagapakinig, taga-subaybay ng ating programa dyan sa Punto por Punto at sa iba pang mga platform na naka-live at dito sa Debaters Convention. Yan po ang unang tindig at unang pagtatanong ng ating negative side sa affirmatibo.